tayo po ay tinawag ng Diyos upang siya'y sambahin. Sabi po sa awit 95 verse 6, "Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker." Kaya ngayong umaga, halina, tayo po ay lumapit sa kanyang presensya. Purihin natin siya at sambahin. At patuloy na ang ating espiritu ay naka-align sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay lumalapit sa inyo ngayon na may pusong puno ng kagalakan at pananabik. Salamat po sa panibagong araw na ito at pribilehiyo na kami ay magkatipon bilang isang pamilya na may pananampalataya. Panginoon, Ikaw po ang sentro ng aming pagsamba. Naway ang bawat awit, bawat panalangin at bawat salita ay maging mabangong handog sa inyo. Buksan niyo po ang aming puso upang madama ang inyong presensya at ituro ninyo sa amin ang inyong kalooban. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling at itinataas sa aming Panginoong Hesukristo. Amen. So, handa na bang magpuri sa ating Panginoong Diyos? Okay. So, kung handa na po, tayo po'y magsiawit at makigalak ang ating mga puso't isipan sa ating Panginoon. Praise God! Isang magandang umaga po sa ating lahat. At welcome po ang bawat isa at higit sa lahat ang presensya ng Panginoon sa umagang ito. Tunay nga po na this is the day that the Lord has made, so we celebrate. Why are you here? Because we celebrate the goodness and the greatness of our Lord. Amen. So tayo po ay magbibitan sa Panginoon. Umigda, sumayaw para sa Panginoon. Amen. Glory, the King above all kings.
our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Once again, Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. Once again, God is my Savior. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, 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 yes He is. You are God. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, ang aming papuri at pag-awit ay para lamang sa iyo. We are here, Father God, is to glorify you, to honor you. There's a reason why we here, Father God. Hindi nga aksidente, Lord, na ang bawat isa ay naririto. Kaya naman, Lord, nais naming ialay ang aming puso, ang aming awit, bilang isang panalangin sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa mga oras na ito. Hallelujah. Yes. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made his heart adore you. Hope of a life spent with Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all praise, oh so highly exalted, glorious in heaven above.
is our God.
Father. And we thank you for this time, Father God, for your presence. All the glory, all the honor, all the powers, O God, belongs to you, Lord God. We bring all the glory and honor to Jesus Christ. Say amen. Hallelujah. Salamat, praise and worship team. Alam ko po na ang bawat isa sa atin ay ibinigay ang best upang mapapurihan ang ating Panginoong Diyos. So ngayon naman po ay pakinggan natin ang salita ng Diyos mula sa Matthew 28:18 hanggang 20. Ito po ang Great Commission na nagbibigay inspirasyon sa atin ngayong araw. So hinihiling ko po si Eliza Fernandez para basahin ang ating scripture reading. Tayo po'y tumayo para sa pagbasa ng salita ng Diyos. Kung kayo po ay may mga Biblia, makibukas po tayo sa Matthew 28 verse 18 to 20. Matthew 28 verse 18 to 20. Verse 18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Yun lamang po, maraming salamat sa salita ng Diyos. Maaari na po tayong umupo. Handa na po ba kayong makinig ng salita ng Diyos? Ready na. So ngayon po ay handa natin ang ating puso upang tanggapin ang mensahe mula sa kanyang lingkod. So, paano ka ba siya i-introduce? So, ninenervous na siya ngayon. So, siya po ay isang teacher at isang mabuting at magandang ina sa nag-iisang anak na si Hannah. Wala siya. Kilala na. So, isa po siyang lingkod din ng Panginoon. Graduate po siya ng FAC, tama ba? Bible School. Yan. So, hindi ko na po patatagalin. Gusto ko na pong tawagin siya. Si Sister Mercy Losada para to bring, she brings to us God's Word. Magandang umaga po sa lahat. Sabi ko nga kay Sister Helen, huwag mo na akong i-introduce kung ano-ano pa. So kahapon, dito sa sa Dawn Watch namin kahapon, nagbiroan kami. So sabi ni Earl, ngayon daw sabi niya ituturing ko na lang yung audience ko ng mga unggoy. Para hindi daw ako kabahan. Pero sabi ko, huwag naman. Mga unggoy daw para walang no reaction. Okay, so isang pribilehiyo po ito sa akin. So this is my first time na magmensahe, ng salita ng Diyos kasi sanay talaga ako sa mga bata. So since nag-graduate po ako ng Philippine Alliance College of Theology, kagad-agad nasalang na ako sa pagtuturo. So mga bata talaga yung background ko, yung mga audience ko lagi. So sabi ni Jen, sabi niya, Ate Mers, paano ka nakarating dito sa Luzon? So sabi ko, ang haba, parang teleserye yung buhay ko. Sabi ko, kung ikikwento ko, aabutin tayo ng mga 5 o'clock. So okay lang ba sa inyo? Okay lang. Kasi may libre naman tayong pagkain, di ba? May lunch tayo. Okay, so kunting background lang sa buhay ko, sa aking pagkatao. So syempre ako, kilala nyo bilang Ate Mercy dito sa church. Pero syempre, hindi nyo talaga lubos na kilala ako. So kunting lang kasi mamaya baka mainip na kayo sa akin. Okay, so ako galing tinawid ko po yung tatlong malalaking pulo ng ating bansa. So from Mindanao, galing ako ng Mindanao, dumaan ako ng Visayas. Siyempre, dito ako dinala ni Lord sa Luzon. Ayan. So bakit ako napunta dito sa Luzon? Kasi wag ko na banggitin kasi mamaya bibilangin nyo kung ilang taon na ako. Okay, so mayroong nag-promote, kunting lang to background, mayroong nag-promote sa amin doon sa Mindanao na
mayroong tinayo dito na Bible School dyan sa Bancom Life Home, San Mateo, Rizal. So, libre po lahat. So, wala kaming gagastusin. Kailangan lang namin mag-aral. So, syempre, yung mga kasama ko, ang dami naming pumunta dito from Mindanao. So, mga kasama ko ay mga pastor's kids. Ayan. So, halos lahat sa kanila. So, nagtagumpay naman yung namin kasi nung sinundo nga kami sa airport, ay sa pier, ang sinakyan pa namin doon talagang lumang-luma na, kung natandaan ninyo, yung yung William Lines. Ayan pa yung sinakyan namin. So, first time kong sumakay ng barko, sabi ko, Lord, makakarating kaya ako nito ng Luzon kasi makikita mo yung barko, talagang parang na siya, yung mga kalawang na. Pero wala naman kaming idea kung basta kami sumakay doon. So, pagdating namin ng airport, ng pier, so may nagsundo sa amin. So unang salita na narinig namin, galing kayo sa bundok, dadalhin din namin kayo sa bundok. So yun ang pagkakaano nila sa amin, na galing kami ng bundok. Okay, so pang second batch ako na pumunta dito kasi may first batch na nauna sa akin kasi parang undecided pa po ako kasi syempre wala akong idea dito sa Luzon. At first time ko syempre halos kagagraduate ko lang ng high school. So, sa madaling sabi, nakarating kami doon sa Bancom Life Homes. Ang mga dinaanan namin ay talagang hindi lang damo yung matataas na mga talahib. So, sabi ko, ano ba to? Nag-isip ako, sabi ko, tama nga talaga ang sinabi niya, dadalhin nila kami sa bundok. So, pagdating namin doon, ready na yung bahay na titirhan namin, tsaka yung school, hindi pa ganon, siguro may 5 rooms lang, nakatayo na. So, lang namin talaga, mag-aral lang kasi pagdating namin sa pag-alis namin, kakain na kami, mayroong nagluluto para sa amin. So, masaya ang buhay namin. Parang buhay mayaman kami. Kaso nga lang, hindi nagtagal yung school kasi siguro 1.5 years lang kami. Nagkaroon ng problema, hindi nagkasundo yung Filipino at saka mga Korean. So, sa madaling sabi, nag-close po yung Bible School, yung Philippine Holiness College of Theology. Kasi sinusuportahan po yun ng mga Koreano. Kasi nung time na yun, di ba ang dami-daming mga Koreans dito sa atin na lumuwas dito sa atin. So, ayun, nag-start na kami. Sabi ko sa mga kasamahan ko, hindi kami uuwi. Siyempre, talagang tatapusin namin. So, parang nag-stop ata kami. Pero nung time na yon, dito na ako sa Napico. Kumbaga, dito na ako tumanda. So, tumanda ba? dito na ako tumanda sa church na ito. Dito na na-develop yung pagkatao ko kasi noon hindi ko kayang makiharap sa tao na talagang nininervyos ako, nanginginig ako, kahit prayer na lang talagang hindi ko kaya. So, sa madaling sabi, dito po ako na sa church na ito. Hindi pa ganito kaganda, maputik pa lahat. Itong dingding niya, hindi pa yan ganyan kaganda. So, dito na ako dinala ng Panginoon. Parang ang haba na, no? Saglit na lang. So, bakit ako nakarating dito? So, nilagay ako dito pinadala ako dito ni Pastor Oji. Kung na-remember ninyo, doon siya sa Taytay. So, kinuha ako ni Pastor Doy doon. So, naglingkod ako dito bilang children's, nagtuturo sa mga bata. At the same time, nung time na yon kasi kami lang naman, children's teacher, tapos ako pa yung nagbe-praise and worship, parang lahat, parang parang ganon, kasi kasama ko yung mga Benaventura sisters. So lahat, Ate Mercy, ikaw na. Kasi kung mahiyain ako, mahiyain din yun sila. So, dahil ang rason nila, nasa Bible school ako, so parang ako lahat ang umako ng, so salamat din sa Panginoon dahil na-develop din yung pagka-extrovert ko. Talagang mahiyain po ako. Hindi ako mapakinabangan kung baga. So, pagka Saturday, pupunta na ako dito, tapos Sunday ng hapon, babalik na kami sa Bancom Life Homes, at saka so nag-stop yun siya. So, sa madaling sabi, nag-stop. So, kinuha naman kami ulit ni Pastor Oji para makatapos kami. So, dinala niya kami sa Philippine Alliance College of Theology. Ayan. So, para makatapos kami. Pero nung nandun ako sa Bancom, hindi talaga ako kumuha ng theology kasi ang sa isip ko, kapag theology yung kukunin kong talagang maghahawak ako ng church. Ayaw ko yun. Diba? Ayaw ko mag-preach.
So, ayun. So, sa madaling sabi, kumuha ko ng BCM sa music po. So, nagamit ko naman kahit papano doon sa unang pinagtuturuan ko. So, hanggang sa nawala. So, nandun na kami sa PAC. Walang BCM doon. So, theology lang at saka Christian education. So, nag-CE po kami. Halos ng mga babae, nag-CE kami. So, gumraduate ako ng Christian education. So, talagang ang audience ko lagi ay mga bata. So, kayang-kaya ko sila. Kayang-kaya kong sa kanila, makisalamuha, lahat-lahat. So, first na teaching ko po sa Coram Deo Christian Academy, dyan sa May Mayamot, sa Antipolo. So, nakailang years din po ako dyan. So, yun po yung first teaching ko. So, halimbawa, kinabukasan ay klase na. So, doon ako pinatulog ng may-ari sa bahay nila. Halos wala kaming tulog kasi niya ako, tinuruan ng, yung mga sounds ng alphabet kasi wala naman yun sa Bible school, di ba? So, ganun na yun yung umpisa ng mga bata para sila matutong magbasa, So, talagang, kung ninenervyos ako ngayon, talagang yung time na yun, talagang nervyos ako kasi hindi lang mga parents yung kaharap mo, kausap mo. So, sa awa ng Diyos na nalagpasan ko yung mga struggles na yun sa buhay ko na talagang na ninenervyos ka. So, ang dami kong pinuntahan ng mga lugar to minister the children. So, hindi lang naman ako, may mga kasama po ako. So, kadalasan sa na-under kami sa Koreanos kasi sila masigasig sila mag-share ng gospel, di ba? Unlike sa wala silang hiya-hiya. Kasi kahit utal-utal ang kanilang pag-i-English, hindi sila nahihiya. So, yun lang ang kagandahan din sa kanila. So, nakarating ako ng Antipolo, nakarating kami dyan sa Exodus, na talagang masukal pa yan dati. So, at marami pang mga lugar. So, ang first ministry talaga namin, yung parang internship namin sa Bible School, dinala kami ni Pastor Maing sa San Miguel, Bulacan. Ayan, San Miguel, Bulacan. So parang 2 weeks kami doon na sa mga bata. So sinusundo pa namin sila. Ang dinadaanan namin papunta sa mga bahay nila, yung mga palayan pa, kung sino familiar sa San Miguel, Bulacan. So yun po yung namin. So sinusundo namin sila para umattend ng everyday kasi summer naman yun, kaya available sila. So tuwang-tuwa naman sila dahil syempre may pagkain, pag may pagkain, di ba? So yung mga bata. So maraming mga bata po yung namin. So para paiksiin ko lang naman yung may isang family doon na naging katuwang po nila na nagtayo ng church dyan sa may dito sa sa pinaka-highway dyan sa yung Bantog Alliance Church na kung saan ang nagpapastor doon kung nandun pa siya, kaklase ko rin sa dati sa Philippine Alaya Holiness College of Theology, si Pete Sambas. So, alam ko siya pa rin ang nagpapastor doon. So, ang lang doon, na talagang yun ang pinakaano ko sa mga bata. So, salamat din naman sa pangungulit ni Pastor, kasi kailan niya ba yan? Matagal na ako inaano ni Pastor, para hindi ko talaga kaya, kasi ninervyos ako. Siyempre, kayo yung kaharap ko. Buti lang ko mga bata, kayo, kaya nga ituturing ko daw kayo ng mga monkey. Siyempre, nandun yung baka. Mamaya, i-critic nyo ako, nyo ako. So, pero nagpapasalamat ako sa privilege na ito, kasi this is it na talaga. Ako sa inyo, mag-share ng Word of God. Okay, so, yan lang. Kasi kung talagang isasaysay ko lahat ang aking mga karanasan dito sa Luzon, talagang sabi ko, abutin tayo ng 5 o'clock. So, kaya gumraduate ako ng Philippine Alliance College of Theology na nandyan sa may, Pastor? Yeah. Project 7 Quezon City. So marami po mga taong involved sa buhay ko, tumulong sa akin. Isa na yung Soriano family, sila ate. Kasi wala akong batirhan. So nung dumating sila dito sa church natin, inadapt nila ako. Sila ate Eli Colyamar. So naging marami akong mga nanay-nanayan sa lugar na ito. Sila Pastor Oji, sila Brother Ramos na namatay na siya nung kailan lang. Sila yung mga tumulong sa amin. At marami pang iba. So, bakit nga ba
Ayun lang, hanggang doon lang. So, bago ako mag-start ng aking message po, magbigay lang po ako ng kunting, siguro, background pa about sa Great Commission. Bakit nga ba may Great Commission? Bakit may binigay si Lord na ganyan? So, hindi lang naman yan sa New Testament nang nangyayari, kung hindi simula pa sa Genesis po. Nandyan na po yung utos ng Panginoon. Okay? So, di ba sabi niya kay nilikha niya si Adam and Eve. So sabi niya, out of the two will become many nation. So yung pinaka-background na konting lang. Okay, so sabi niya, simula doon sa dalawa, magkaroon ng maraming bansa. So kaso nga lang, ang nangyari, hindi ko na lang ang nangyari po sa verse 1 po yan, sa chapter 1, pagdating sa chapter 3, anong nangyari? Nagkasala po si Adan at saka si Eva. So, mayroon ng mga tao, mayroon ng mayroon ng na-raise na mga bansa. Kaso nga lang, anong ginawa nila? So, di ba nagkasala na po sila? So, ang ginawa po nila ay, yung iba, hindi na nagwo-worship sa God. Yung iba, yung mga nagwo-worship na sa kay Baal, yan. At saka yung iba naman, sa mga Diyos-Diyusan sila nagsasamba. So hanggang pagdating sa time ni Abraham, ganun pa rin, dumami ang mga tao, mga ethnic groups, at saka yun ang ginagawa nila. So, hindi po sila nagwo-worship sa Panginoon. Ang karamihan sa Panginoon. Oo, ang karamihan sa kanila. So, maraming mga idols silang, kahit sa time ni Moses, di ba, nakikita natin sa kanyang At saka sa time ni Noah. So, marami na rin mga taong makasalanan. So, syempre nakita ng Panginoon yun, na ganun ang nangyari na sa sanlibutan. So, from Genesis to Malakay, nag-expect na talaga sila na dahil sa ng mga tao na mga makasalanan na, nag-expect na talaga sila na may darating na Messiah. Ayan po yung magandang sa atin, magandang balita. So may darating na Messiah. So from Genesis to Malakay, yun po yung ine-expect ng mga propeta, yung mga tao, dahil worse na ang mga iba't ibang bansa. So ayun po. So pagdating ng Panginoon sa Matthew, doon niya na po yung the Great Commission. Ayan. So bakit? Dahil po sa nakita niyang mga mga tao na hindi nagsasamba na sa tunay na Diyos. So, itong Great Commission, hindi pa to ang mensahe natin, kaya abot tayo ng mga 1 o'clock. Hindi, itong Great Commission po, ano ba ang ibig sabihin nito? So, ang ibig sabihin nito ay napakamahalagang bilin o tagubilin ng Panginoon sa atin, di ba? Kasi, di ba, kapag mayroong halimbawa sa mahalin nyo sa buhay, mayroong mamamatay, o mayroong aalis, ano bang iniiwan niya? Sinasabi niya ba, bayaran niyo muna yung utang, ha? O ano pa man. Hindi sila nag-ano ng small things, kung hindi yung mga big things na iiwan nila sa kanilang pamilya. So, napaka-importante yun, yung mga iniiwan ng mga taong mamamatay na. Lalo pa yung mga mamamatay niya, halimbawa, yung mga mana-mana. So, ito rin po yung background ng natin. So, ito, bakit nagkaroon ng Great Commission? Kasi ito si Jesus, kausap niya ang kanyang mga disciples, babalik na siya sa langit. At bago siya bumalik, ito po yung iniwan niya o hinabili niya sa kanyang mga disipulo. Yung Great Commission po. Na hindi lang para sa kanila, kung hindi part tayo lahat. Involved tayo lahat doon. Kaya minsan sabi ko, nung binabasa ko ito, pinag-aaralan ko, sabi ko kung lang ito, kung bala lang ito, sabi ko marami na akong tama. Kasi talagang natatamaan ako sa na to. So, hindi ko nagagawa. Alam ko, Great Commission, alam ko yan. So, sabi ko, Lord, kasi dami ko namang ng mga bata. Sabi ko, sa isip ko lang yun. So, isa ako nito sa natatamaan. So, yun ang huling habili ng Panginoon sa kanyang mga alagad. So, ibig sabihin, pinaka-importante po. Amen po ba? Okay, so, ngayon po, bago po ako mag-start, mag-pray muna tayo.
So, Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa araw na ito na kung saan binigyan niyo po ako ng time, Panginoon, to share your word. Bigyan niyo po ako ng wisdom, courage, Panginoon, and confident, Panginoon, na tumayo dito sa harapan, Panginoon, ng congregation. Thank you so much, Father God, for this privilege once again. At salamat, Panginoon, dahil hindi niyo po ako binabayaan. Thank you, Father God, at nawa o Diyos na maunawaan namin lahat, Panginoon, ang inyong nais iparating sa amin sa araw na ito. Sa inyo po ang papurit, pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, mayroong isang kwento noong 1993, may isang tawag nito yung young man o yung batang ano pa. So, ang ginagawa niya, siya yung parang ano lang siya, ordinaryong tao lang. So, siyempre kapag ikaw ay ordinaryong tao lang, siya ay nag-aayos lang ng ano tawag nito, yung sapatos. Siyempre, 'di ba, kahit sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon, so parang mababa ang tingin, 'di ba? So ito siya, mayroong burden sa kanyang sarili o sa kanyang buhay, sa kanyang pagkatao na magkaroon po magkaroon ng mission o magpapadala sila sa ibang bansa ng mga missionaries. So, kinausap niya po itong mga leaders sa church nila sa England. Sabi niya, kailangan natin, so kumbaga sa atin ngayon, parang suggestion niya siguro, so kailangan nating magpadala ng mga missionary, kagaya ng ginagawa natin ngayon, nagpapadala tayo ng mga missionary sa ibang bansa. So anong ginawa sa kanya? Pinagtawanan siya, kinukutya siya, siyempre ordinary people lang po siya, ordinaryong tao lang po. So hindi nakinig sa kanya yung mga leaders ng simbahan. Siguro sabi niya, mupo ka nga dyan, wala namang ano yung sinasabi mo. So, sabi ng mga sa kanya mga leaders, sabi niya, alam mo, kung gusto ng Panginoon, sabi niya, na gagawin yan, kahit wala ka, kahit wala ako, kaya niya pong gawin yan. Siyempre, powerful God siya. Kaya sabi niya, wag ka nang pa dyan, siguro wag ka nang mag-suggest na ganyan, na magpadala tayo ng missionary sa ibang bansa. Pero, sa palagay ninyo, natinag kaya yun ang pangalan niya po ay si William Carey. So, hindi siya natinag po. Kasi nandun sa puso niya po yung kailangan yung ibang mga bansa, ibang mga tao ay makarinig ng salita ng Diyos. So, ang sabi niya, kahit yung mga tao na yung talagang matigas na ang puso, hindi na sila nagsasamba sa Diyos, yung mga pagans, ano ba yan sila, di ba? Mga unbeliever, they worship God, small G. So yun po yung wina-worship nila. So dumating sa puso niya na magpadala ng mga missionary. Kasi siguro sa isip niya, ordinaryong tao lang naman ako. Sino ba ako para ako ang pumunta sa kanila? Pero hindi siya na doon sa mga ginawa sa kanya ng mga leaders ng church. So anong ginawa niya? Dahil naniniwala siya na ang Great Commission ng Panginoon na hindi po ito isang option lamang, kung hindi ito ay command. Pag sinabi natin command, so ano yun, di ba? Susundin nating lahat. Kahit yung mga leaders natin dito, kapag nag-command yan sila, di ba? Kailangan mong sumunod or else may parusa ka. So yun ang paniniwala niya na ang Great Commission ay isang command at hindi ito option. So sa madaling sabi po, pumunta po siya sa bansang India. So anong ginawa doon? Nag-open ang Panginoon ng mga taong makinig sa Kanya, maniniwala sa Kanya, and up to now, di ba alam naman natin na marami ng mga Christians, marami ng mga Indian na naniniwala sa Panginoon. So naniniwala ba kayo? Amen. So, sabi ko, pumikit lang kayo ng mata niyo, huwag kayong tumitig sa akin. Hindi, joke lang yun, para mawala yung nervyos ko. Okay, so mga kapatid, kagaya ni William Carey, tayo ay tinawag din ng Panginoon sa isang misyon na tayong lahat ay magbahagi ng salita ng Panginoon. So, ito yung alalahanin natin doon sa binasa kanina sa Matthew chapter 28 na kahit kailanman, di ba, hindi tayo iniwan ng Panginoon. Kung hindi, we are empowered by Christ. Authority, yung kapangyarihan niya, yung command niya, at saka yung presensya ng Panginoon ay nasa atin lahat. So kayo ba'y naniniwala?
Okay, amen. So, dito sa ano natin ngayon, mayroong 3 points na ating pag-aaralan. So, number 1 dyan, ayan po yung Christ authority. Ano yan sabi niya? Christ authority gives us confidence. Ayan. So, sa verse 18, ano yung sinabi niya? All authority in heaven and on earth has been given to me. So, anong ginawa ng lahat ng kapangyarihan ay binigay sa ating Panginoon. At syempre, may ano din tayo kasi kasama natin siya palagi. Okay, so bago niya ibinigay ang mission, siyempre pinakita ng Panginoon na ang kanyang kredibilidad, ang kanyang supremacy, ang kanyang power, ang kanyang authority, siya lang ang hari ng langit at lupa. So walang mga evil, walang mga demonyo, walang mga problema, walang mga tao, at saka walang bansa na makakapigil sa kanyang plano. Kaya nga 'di ba? Hanggang sa katapusan ng mundo. So, doon sa Matthew, doon kanina sa from Matthew to Revelation, di ba? Binigay niya ang kanyang Great Commission doon sa Matthew. So, hanggang tuloy-tuloy na yan hanggang sa Revelation. So, yun po yung part natin. Lahat tayo ay part to impart the Word of God. So, yun po ang ating mission. Hindi lang na uupo-upo tayo dyan, di ba? Hindi lang na, kasi may nagtatrabaho naman. Nandiyan naman si sister, nandiyan naman si brother, kaya ako natatamaan din ako nitong sinasabi ko. So, hindi. So, kailangan tayo mag-share ng Word of God kasi we are part of Great Commission. Okay. Amen po ba? Amen. Ayan. So, kapag may authority ka, kapag ikaw ang makapangyarihan, syempre, susundin ka. So, minsan, sa buhay natin, nandiyan yung takot, di ba? Natatakot tayo. Na mag-share ng ating pananampalataya tungkol sa Panginoon. Minsan nga, 'di ba, kapag nasa group of friends na hindi mga Christians lahat, hindi tayo makikilala na tayo ay Kristiyano, tayo naniniwala sa Panginoon kasi takot tayo makilala. So, baka tayo ay pagtawanan, pag alam nila yung na tayo ay Christians, iba may mga na praise the Lord ka dyan, yung mga na mga tao kasi, di ba, nasa kanila parang wala lang. So, ganon. So, pagtawanan, baka kaya mabigo tayo sa mga sinisira natin. So, mayroong pong mga time, hindi lang isang time na mabigo tayo kapag tayo ay mag-share sa Word of God. Yung mayroon pa nga minsan na, 'di ba? Kapag tayo ay sa saradahan tayo, ang daming mga alibay na mga tao kapag yayain mo sa church, halimbawa magkaroon ng Bible study sa bahay nila. So ang dami nilang mga dahilan. So pero hindi natin Christians, tandaan natin church na tayo ay hindi nagsasalita sa yung sarili natin kung hindi sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ang pinakamataas na may kapangyarihan po. Walang iba kundi ang ating Diyos. Okay, so parang tayo, di ba, kapag ikaw ay ambassador ng Pilipinas, halimbawa, papadala ka sa ibang bansa, hindi ka nagsasalita para lang sa sarili mo. Dala mo yung bansa mo, di ba? Yun po we are ambassadors of God. Amen po ba? Amen. Ayan. So, tayo ay nagsasalita ng yung salita ng Panginoon. So, pinadala. Tayo ay mga sugo ng Diyos. Okay. So, we are ambassadors of God at kailangan natin syempre mag-share ng Word of God. So, kung nakaka-feel man tayo ng panghihina, di ba, dumarating yan sa atin minsan kapag, yung pinuntahan ko parang nakikita mo na hindi naman siya masaya sa pag-share mo ng salita ng Panginoon, ang dami niyang ginagawa, balik-balik pa ganun. Pero 'di ba, nakikita natin na nanghihina tayo. So parang sabi natin, ayoko nang bumalik doon kasi parang hindi naman welcome. Hindi naman sila interesado makinig ng salita ng Panginoon. Or hindi ako karapat-dapat mag-share ng gospel ng Panginoon. Kasi ganito, nagkasala po ako. So tandaan natin, we are all sinners. Pero nandun yung grasya ng Panginoon, tinatawad tayo ng Diyos. So remember na your authority doesn't come from your eloquence or position, but it comes from
Christ or it comes from God. Mahusay ka nga magsalita, may kapangyarihan ka nga, pero sabi kanina ni Vanessa doon sa ano namin, pero hindi mo naman sinasabi, so wala din po. So kailangan mag-impart tayo or mag-share tayo ng salita ng Panginoon. Okay, so yung mga negative, hindi maiiwasan natin yan. Siyempre, di ba, yung mga negative na iniisip natin, pupunta kami sa bahay na ito, mag-Bible study kami, baka, daming mga baka sa iniisip natin, di ba? Baka hindi kami tanggapin, baka hindi sila makinig, sa ang dami-dami. But, tandaan natin, sino ang kasama natin? Sino ang kasama natin? Okay, ang Panginoon, si Jesus, hindi tayo pinabayaan. Okay, so sabi po dyan sa pangalawa na po tayo, number 2, kasi baka mamaya abutin nga tayo ng 1 o'clock. Okay, pangalawa, ang sabi ng Panginoon, Christ commands, give us purpose. Ano ba yung utos ng Panginoon? Okay, ano yung kanyang layunin. So sa verse 19, sabi po yan, therefore, tandaan niyo yung salitang go and make disciples of all nations. So, ayun ang utos ng Panginoon sa atin. Humayo tayo. Kaya nga, di ba, believe tayo din yan sa mga nagbabahay-bahay na mga ibang di ba? Talagang, talagang masigasig sila sa pag-share ng Word of God. So, kaso lang, di ba, minsan ang dami din nilang nararanasan, sinasarhan sila, tinatalikuran sila, pero patuloy pa rin sila sa pag-share ng salita ng Diyos. Okay, so ito yung mission statement natin ng lahat ng mga Kristiyano. Sabi dito, hindi ito suggestion, kung hindi ito ay isang command. So kanina, di ba, sinabi ko, itong Great Commission na to ay hindi po ito suggestion lang, hindi po ito ano lang, kung hindi isang command ng Diyos sa atin. So, ang tunay na layunin ng buhay natin ay hindi lamang magtagumpay sa ating career, kasi syempre, ito naman talaga yung natin, magtagumpay tayo sa buhay natin, di ba? Kaya nga tayo nag-aral, kaya nga tayo So isa po yan sa natin. So hindi lamang mag-ipon tayo ng pera, ng kayamanan. Kung hindi, ang pinaka-importante ay mag-disciples po tayo. Ayan. So I believe na lahat tayo dito sa Napico, Alliance Church, dito lahat. Wala tayo dito ngayon kung walang nagdi-disciple sa atin. Amen po ba? Amen. So lahat tayo, mayroong nag-share sa atin kung bakit tayo nandito ngayon. Mayroong nagbahagi sa atin ng salita ng Diyos. Ito man ay family mo, kasi mayroon din dito na since bata pa sila, talagang ang pamilya nila ay Kristiyano na. So magulang mo, friend mo, o kung sino man yung mga nag-share ng salita sa inyo. So we need to disciples po. To make disciples of all nation. So ano ang una niyang sinabi dyan? Go. Ano ba yung go? Okay, go. Ano ba yung go? Humayo. Yan. So, hindi ibig sabihin na tayong lahat ay pupunta ng ibang bansa. So, di ba, may mga missionary na tayo na pinapadala sa ibang bansa. So, ang buhay ng mga missionary natin doon ay hindi lang madali. Kasi kailangan nilang mag-adjust sa culture, lahat-lahat sa pagkain, sa salita nila, kailangan mag-aral pa sila. So, hindi naman yan ang ibig sabihin na kapag ikaw ay mag-share ng Word of God, kailangan mo talagang pumunta sa ibang bansa. So, mayroon ding mga tao na mayroon tayo mga missionary sa ibang bansa din. So, ang sabi dyan po, ibig sabihin, kahit saan tayo, di ba? Kahit sa trabaho, kahit sa kaibigan mo, kahit saan pa, paaralan, community, lalong-lalo pa halos mga estudyante ngayon dito sa ating church, di ba? So, we need to share the Word of God. Amen po, mga estudyante. Oo, kaso lang minsan, di ba, nadadala din tayo sa kanila? Tama po ba? Okay, amen. Okay, so kailangan natin, hindi lamang hindi naman ako pwede kasi hindi ako nakakarating na ibang bansa, so hindi ako makakashare ng Word of God. So hindi po yon. Kahit saan ka, pwede kang mag-share ng salita ng Diyos. Okay, kahit nag-abang ka lang ng dyan, pag may pagkakataon, sabihan mo na, shiran mo na, nag-aabang ka ng sasakyan kung saan ka man pupunta. So, yun ang ibig sabihin. Kailangan gawin po natin.
Okay, so yun po yung nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Okay, next po ay ang sinasabi niya, make disciples. Kaya di ba nabanggit ko kanina, lahat tayo na nandito sa church ay nandito tayo dahil may nag-disciple sa atin. May nag-alaga sa atin. Amen po ba? Oo, hindi lang na ano-ano tayo dito. Kung hindi, yung iba, di ba? Yung iba naman pumupunta dito sa church. Ayan, so nakarinig sila ng salita ng Diyos at gusto nilang ipagpatuloy yung kanilang sa Panginoon. Yung makilala pa nila lang lubusan ng Panginoon. So, make disciples, ito din ay, ano po yun sabi niya? Mahalaga ang make disciples, yung disciples po, kasi ito yung huling tagubilin o ito yung huling bilin ng Panginoon. Anong sabi niya? Go and make disciples. Anong sabi niya? Baptize, sing them in the name of Jesus. Yan. Okay, so kailangan talaga nating i-memorize yung Great Commission. So yun ang nais ng Panginoon sa ating buhay. So, mag-share ng Word of God. Kung kailangan natin siyang alagaan, kulit-kulitin natin. So maraming paraan para maano natin ang salita ng Diyos. So kailangan na lumago din ang kanyang buhay sa Panginoon. So isa pa po, ito ang sabi niya, go, make disciples, saan? All nations. Ayan. So, kayo ba'y naniniwala na kahit yung mga ethnic groups, yung mga hindi nagsasamba sa Panginoon, naniniwala ba kayo na sa time will come na sila din ay sasamba sa Panginoon? Kasi ang gusto ng Diyos, siya lang talaga ang sambahin, di ba? Siya lang ay worship natin at wala nang iba pa. Kasi galit siya kapag nag-worship tayo sa mga Diyos-Diyosan. Ang daming mga Diyos-Diyosan, di ba? So alam na ninyo yan kung ano yan. So kailangan siya lang talaga ang ating sasambahin. So ito po, ang all nations, wala naman po itong limit, di ba? Sabi ko nga kanina, kahit sa paralan, community, opisina, mga katrabaho mo, kakilala mo. So, ibig sabihin ng mission ay lalabas tayo minsan sa ating comfort zone. Kasi halimbawa, dito lang tayo sa Napico, dito lang tayo sa church, dito lang din tayo. Pero kailangan nating lumabas din para i-share ang Word of God. Siyempre, bago tayo panalangin muna natin na i-open ng Panginoon yung puso niya to listen sa ng Panginoon, sa salita ng Panginoon. So, mayroon nga marami ng kwento kayong naririnig. Hello po. Patungkol sa pag-share ng Word of God, di ba? So, may isang bata, ito na, may isang estudyante na nag-share ng gospel, di ba? Kadalasan, di ba, pag sumakay tayo ng jeep, mayroong nagbibigay ng mga tapos, siyempre, naman yun, yung iba naman kasi parang ginagamit lang nila. So, maging din tayo, maging aware din tayo. At kailangan maging observant din tayo. Sino ba yung nagsishare ng Word of God? Totoo ba yun? Kasi marami na ngayon naglilipana sa lugar natin, hindi lang sa atin, kahit sa buong Pilipinas po na ginagamit din siyempre ang salita ng Diyos. Pero ang kwento dito, may isang estudyante na nag-share ng salita ng Diyos habang nakasakay sa jeep. So, simple lang ginawa niya. Binigyan niya na lang ng truck at nagkwento tungkol kay Jesus. So, ganoon lang po kasimple po. Nagkwento kay Jesus, hindi niya alam na yung tao na yon na kanyang siniran, hindi man natin subaybayan kasi siyempre nagkasakay lang naman sila sa jeep. Pero, at least alam niya kung ano ang Panginoon, ano si Jesus sa buhay niya. So, ang nangyari sa tao na yon na siniran niya ng Word of God, hindi niya alam na yung tao na yun ay naging Christian din. So eventually, naging pastor din po siya. So maraming tao nang nakalipas, itong pastor na ito ay nakapag-plant ng church. So siya ng mga simbahan. So di ba minsan parang ang tagal, sabi natin, ang tagal naman. Kaya nga dito, di ba, yun yung pinagpipray natin na magkaroon tayo ng mga, may magpa-plan tayo ng church. So, kahit matagal, pero patuloy rin tayo kasi yan naman ang nais ng Panginoon. Hindi naman agad-agad nandyan na kapag sabi mo, dito kami ng church, hindi yun ganun kadali. So, nandun yung prayer, nandun yung natin.
So, para maitayo or magkaroon tayo ng church planting. Ayan po. So, mayroon na doon, naka na tayo doon sa, si Pastor Jang doon na sa, anong lugar yun? Sa Talim, ayan. So, di ba kapag imagine natin ang tao doon, syempre sabik or uhaw din sila sa salita ng Panginoon. So, hindi natin alam. So, yung mga tinuturuan ng mga teachers dito sa Sunday School, parang ang gulo-gulo lang yan, parang wala lang silang pakialam, pero alam natin na balang araw, mayroon isang malay natin, may magpapastor, may mag-ano dito sa church. So, patuloy lang natin pong gawin yan sa mga bata po. So, importante din po yun. Kaya nga, di ba, laging sinasabi ni pastor, kung walang mga bata, tayo na lang, mga matatanda. Pag wala na tayo, sino ang kapalit natin? So, mamamatay po yung church natin. So, kailangan, alagaan natin po yung mga sinisira natin or yung mga tinuturuan natin sa Sunday schools. Mga teachers, sino yon? Okay, so, ang nais ng Panginoon ay tayo ay mag-obey tayo. So siya na yung mag-ano doon sa paramihin niya po yung mga nasira natin, yung mga tawag nito, yung mga nabahagi na natin ng salita ng Panginoon. Hindi man natin nakikita yan sila, pero mayroong nang nakatanim sa puso nila at kilala nila ang Panginoon. So, naalala ko, nung first, kasi nung sabi ko, di ba, sa Bible school ako, so may isang teacher kami yung Koreano po siya. So, mayroon kaming na evangelism. So, kailangan namin mag-share ng Word of God. So, syempre, medyo bata-bata pa ako nung time na yon. Syempre, nandun talaga, kahit ngayon nga, mahiyain pa rin ako. So, nahihiya. So, dinala niya kami doon sa SM North. Ayan, yung SM ngayon dyan. So, kumbaga parang pinakawala na niya kami doon. Marami kami. So, kailangan, nandun na siya nagmamasid sa amin. So, kailangan, mayroon kang makausap, masira ng, kahit isang lang, yan lang ang na sa amin, requirements sa amin. Siyempre, para magkaroon ka ng grade, di ba? Kaya, so, ang gamit namin doon ay, kung naalala nyo pa yung 4 spiritual laws. So, yun lang po yung binigay niya sa amin. So, sabi namin, nag-uusap-usap ka, paano natin umpisahan ito? Kasi pag nakita mo yung tao sa mall, di ba? Busy po sila, kalalakad-lakad, busy po sila kung, parang ang hirap talaga. Kaya, sa tulong ng Panginoon, sabi namin, siyempre, usap-usap kami, puntahan natin yung mga taong mga nakaupo. So, by God's grace, bawat isa sa amin, may isa rin kaming nashiran at binigay namin yung booklet. Di ba maliit lang yon kung naalala nyo, binigay namin yung, na 4 spiritual laws. So, yung first time ko po yun na nag-share sa mall pa. Ayan. So, dito tayo minsan nga din sa mga mga Koreano, yung time na yun, ang dami nila dito. So, kahit hindi nila naintindihan yung mga salita natin, pero porsigido sila na mag-share ng Word of God, kahit baluktot yung English nila. How much more pa tayo na makapagsalita tayo ng straight na Tagalog, makapagsalita tayo ng kung ano-ano man yung probinsya na pinanggalingan mo, kasi dito sa Maynila, iba-iba rin naman ang tao dito. So, yun po. Kung ano matindihan niya, so doon ka sa kanya. Kung Bisaya man yan, Ilonggo man yan, so yun po. So, hindi mahirap sa atin, di ba? Unlike sa kanila, na mahirap nga, pero porsigido silang mag-share ng Word of God sa mga Filipino. Ayan. Okay, so yan po yung karanasan ko. At saka syempre, di ba sabi ko kanina, sa mga bata, okay lang sa mga bata kasi talagang makikinig yan sila sa'yo. So dito sa church, nung unang panahon na pag nasumalta po ako dito, so yung mga bata, siguro hindi ko na matandaan, ayan, malaki na yan sila ngayon. So, yun po yung tinuturuan namin dito sa Sunday School. So, hindi ganito kaganda yung church natin noon. Maputik pa yan, pero may mga bata talagang uma-attend ng Sunday School. So, kadalasan, ang mga bata ay nasa Sunday School po sila nakarinig ng salita ng Diyos at doon po sila nakakatanggap ng salvation. So, yun, ipagpatuloy natin po yun. Okay? So, pangatlo po ay mabilis ba yung ko? Mabilis. O, sakto lang. Hindi tayo abutin ng Okay. So, sabi po dito,
Kapag naisip mo, ano bang silbi ko sa church? Naiisip ba natin yon? Ano bang silbi natin sa church? So alam ko dito sa church, maraming mga dito, yung hindi lang natin nakikita pero gumagawa sila. So mayroon namang so yun ang itatanong natin sa sarili natin, ano bang silbi natin sa church? Hindi naman ako pastor, sabi na, hindi ako pastor, kagaya ko, sabi ko, parang hindi ko kaya talaga magsalita sa harapan ninyo. Pero salamat din sa pangunguli talaga ni pastor sa akin. Sabi niya, kaya mo yan. Kinaya nga sa tulong syempre ng Panginoon. Hindi naman tayo preachers, hindi naman tayo, kasi minsan kapag nakakarinig tayo ng mga magagaling magsalita, di ba? Parang, syempre, yung comparison ba natin, kino-compare natin yung sarili natin doon. Pero syempre, dapat hindi. Yun ang natin sa sarili natin, na hindi dapat ikukumpara natin yung sarili natin. Kasi may kanya-kanya po tayong mga talent, mayroon po tayong mga gifts. So kung saan ka ginagamit ng Panginoon, yun po yung ipagpatuloy natin. So alisin na natin, siguro hindi naman talaga maalis 100% yung hiya natin, kasi syempre tao tayo. Okay, pero sa tulong ng Diyos, magagawa natin. Agree ba kayo? Amen. Ayan. Kaya yung mga bata dito, tingnan mo si Marco, isang pants ko. Okay, di ba Marco? Pagdating ni Marco, paglaki niya na, so magiging isang evangelist po siya. Okay, so number 3 po. Ano po yung number 3 natin? Christ's presence gives us power. Ano yung power? Kapangyarihan. So sabi niya sa verse 20, and surely I am with you always. Yan po ang pangako ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan. I am with you always. Hanggang po? Hanggang bukas lang ba? Hanggang sa next month lang ba? Hanggang sa taon lang na ito? Hindi po. Kung hindi, ang sabi na niya, to the very end of the age. So sabi ko nga kanina, from Matthew to Revelation, binigay ng Panginoon yung Great Commission sa di ba? So tuloy-tuloy na yan hanggang sa makita na ng Panginoon na ang lahat ay nabahagi na ng salita ng Diyos. Kahit yung sa mga liblib lugar, mga liblib buok na mga taong tawag nito, yung ang hirap abutin. Pero salamat sa Diyos dahil may mga ginamit po siya mga tao na pupunta doon, akyat doon sa kabundukan, yan sa mga natin dito, yung mga ethnic natin group. So may nakakarating na doon sa kanila at may nakaka-share na rin ng Word of God. So minsan nga pag narinig ko yung sa DCES, yung church ba ito? So mayroon silang mga pinapadala doon sa Palawan, yung mga ang hihirap abutin talaga ng mga tao. So kailangan syempre yung support din. Kagaya natin, sinusuportahan din natin yung mga missionaries natin. Kasi bakit? Kailangan din nila yung support natin, financial, syempre yung prayer natin. Kasi pagdating doon, hindi naman sagana yung buhay nila doon. So minsan wala rin silang makain. So kailangan din natin i-support sila. Financial at saka syempre yung prayer natin sa kanila. Kasi biglang missionary po, hindi po madali ang buhay. Baka sabihin natin, madali ang buhay niya kasi nakarating na siya ng ibang bansa. Hindi po. Kahit yun nga sa ay dami-dami mo pong mga i-adjust o mga sa kanila. Yung culture nila, syempre, yung pananalita nila, kailangan mo rin matutunan. Okay, so yun ang magandang pangako ng Panginoon, hindi talaga tayo iiwan. So sabi ng Diyos, ito yung sabi niya sa kanyang disciples, sabi niya, ito ay napakalaking misyon, sila ang gagalaw. So sabi niya, ang promesa ng Panginoon sa kanila, hindi po kayo nag-iisa. Lahat ng mga pupuntahan ninyo ay nandyan ako kasama ninyo. So ibig sabihin, bawat hakbang natin, nandyan ang Panginoon. Sa bawat rejection natin, kapag nag-share tayo ng Word of God, nire-reject tayo, nandyan ang Panginoon. Nandyan yung, yung tawag nito, syempre kino-comfort natin tayo ng Panginoon, yung kanyang banal na Espiritu, nangungusap sa atin. So, nandyan yung minsan, sa bawat mission trip natin, mga Bible study, at simpleng pag-share, nandyan ang
Panginoon. Hindi tayo pababayaan. So mayroon bang inano ang Panginoon na pinabayaan tayo? Wala po. So siya yung kumilos or kikilos sa buhay ng tao na iyong sinisira ng kanyang salita. So ito rin ang nagbibigay ng power at courage sa atin. Lakas ng loob. Kasi kung wala tayong lakas loob, di ba? Talagang hindi natin kaya. Kasi dumarating din talaga minsan sa buhay natin yung nanghihina tayo, wala tayong lakas na loob. Lalo ba't ang pupuntahan mo, yung mga taong talagang mataas din ng antas ng kanilang buhay, di ba ang hirap mag-share ng salita ng Panginoon? Hindi lang sa ibang tao, sa pamilya natin mismo, di ba? Ang hirap mag-share ng Word of God. Sa mga kapatid natin, sa mga anak natin. So, ang hirap po. Kaya, kailangan din talaga natin ang tulong ng Panginoon. So, ang kagandahan lang dyan, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Okay, so sabi po dito, na hindi lang dahil alam natin ang dapat nating gawin, kundi, anong sabi? Dahil kasama natin ang source of power. Sino ba yung source of power natin? Tayo ba yon? Dahil kumain tayo ng marami, may power na tayo to share the Word of God. So, hindi po. Ang pinaka-source ng power natin ay ang Panginoong Jesus at ang kanyang banal na Espiritu. Ayan po. So, mayroong isang missionary na pumunta sa isang village kung saan bawal ang evangelism. Di ba kahit sa atin dito sa Pilipinas, mayroong mga na bawal dito. Bawal ng share ng Word of God. Pero, anong ginawa niya? Takot na takot siya kasi baka huhulihin siya, di ba, sa mga part ng Middle East. Di ba yung mga nag-a-abroad doon? So, tinatago lang nila yung nagpipilas lang sila ng, yun ang kwento. Hindi naman ako nakarating doon. Inaano lang nila yung mga importante o yung salita ng Panginoon na makatago sila doon sa isang lugar na pwede silang magbasa ng Bible, pwede silang mag-share. So, ito po yung naranasan ng isang missionary. Kasi sabi niya, baka hulihin ako. Kung maraming baka din o maraming iniisip din siya sa kanyang buhay. Pero, hindi yun hadlang para para ipagpatuloy niya ang pag-share ng salita ng Diyos. Kasi naalala niya nga, di ba, ang promesa ng Panginoon, ito lagi yung dadalhin natin or bitbitin natin. Anong sabi ng Panginoon? I am with you always. Kapag sinabi niya, hindi kagaya sa mga tao, kasama mo ako, pero minsan, yung nagbago na yung isip mo, ay hindi na lang. Pero ang Panginoon, kapag siya ay nagsalita, kapag siya ay nagsabi, talagang tuto pa rin niya. Naniniwala po ba kayo? Gising pa ba kayo? Okay, amen. Ayan. So, yun lagi ang ating isipin na ang Diyos ay kasama natin. So, nag-share siya ng gospel sa isang tao, yung missionary na yon, at yung ang naging simula ng kanilang house church. So, kahit itong church natin, nagsimula ito sa house church, doon sa mga hindi nakakaalam ng history ng ating church. Doon sa labas, ba yan doon? Sa may floodway ba yung pastor? Oo, sa mga Benaventura family. So, sa tulong nila, Pastor Dan Orahay at ang kanyang mga kapatid, sila po yung, at may marami pang iba, syempre, sila lang kasi yung naabutan ko. So, doon po sila nag-share o nag-umpisa sila doon sa pamilya na yon. So, kaya nagkaroon ng house church doon. Kahit yung nasa Taytay, yung church sa Taytay ngayon, nag-umpisa lang din naman yan sila sa house church. Yung ginamit nila dati na church, house church, ay yung bahay ni Pastor Ramos. So, doon kami dati nagsisimba. Okay, nung wala pa ako dito. So, ginamit ng Panginoon yung pamilya na yon hanggang sa dinala na dito sa lugar na ito. So may mga taong ginamit ang Panginoon kung bakit mayroong church dito ngayon sa Napico po dito sa atin, sa Napico Manggahan. Okay, so may mga Bible studying nagaganap dito. Yung iba dito wala pa, pero nung time na nandito na ako, kasama ko sila Elson at yung mga iba pa. So yung time na yun dito ay si Pastor
Convalescer ang ano dito. So, hindi pa ganito kaganda yung kalsada. Talon-talon pa kami kasi maputik nga. So, binibisita namin every Saturday ang pamilya ni Ate Mansuet, pamilya ni Ate Jenny Flor, pamilya ni yung kapatid ni Ate Bing na si Ate Daisy. So yun po yung mga bina-Bible studyhan namin. So kasama ko, mayroon pastor dito dati, naalala ko na, kasi kahapon di ko maalala. Siya ay si Arnel Aristoteles. Ayun, Aristoteles po yung kanyang apelyido. So yun po yung kasama namin. So kasama rin namin, pag may time si Elson, sumasama din siya sa amin. Kasi tuwing Saturday noon, nandito na ako. So nakakasama po ako sa Bible study. Kaya yun silang family na yan, ang bina-Bible studyhan namin. So di ba malaking bagay po ang may Bible study po sa bahay. So kaso nga lang, kahit sabihin man natin hindi sila nagpatuloy dito, at least alam nila or nabahaginan po sila ng salita ng Panginoon. Kasi ito po yung problema dito, hindi naman problema. Kumbaga ito yung ano natin dito sa Luzon. Kapag halimbawa, mayroong problema or hindi maiwasan magtatampo ang isang member po, pwede po yan sila lilipat kung saan-saan na mga churches na kamukha din ng ating pananampalataya, kapareho din. Pero kapag ikaw ay nasa Mindanao, kapag ikaw ay nagtampo sa iyong simbahan, wala kang mapupuntahan. Sino dito ang mga taga-ibang, halimbawa, Visayas, Mindanao? Kasi bakit? Alam nyo ba? Ang nag-aano lang doon sa community na yon, kung hindi Alliance, doon sa amin, sa lugar namin, Alliance, 70 Adventist, at saka at saka Catholic. So kung magtampo ka ngayon, saan ka pupunta? Sige nga. Saan pa? So, walang ibang church doon. So, unlike dito sa Luzon, ang dami-dami, nandyan yung CCF. Kung gusto mo talagang malamig na malamig, nandun yung di ba? Ang dami. So, yun lang ang dito sa atin. So, sana naman wag na kayo magtampo. Dito pa rin kaya. Mayroon ba? Mayroon lang nagtampo. So, ganun po. So, iba. Kapag sa probinsya ka, iba kasi dahil yun lang talaga ang may sa ibang lugar, may Baptist po. So, pero yun, may Pentecostal, ganun. So, wala nang iba pa. So, kung ka, hindi ka na magpapatuloy, nasa bahay ka na lang. Hanggang mangyari sa'yo, magiging stagnant ka na. Kung baga, wala ka ng interest kasi once na bumitaw ka sa iyong pagsimba, sa pakikipag-fellowship, sa mga kapwa mo Kristiyano, manghihina ka na, parang tuloy-tuloy na rin yan. Tuloy-tuloy na, di ba? Kung mayroon man tayong, kung man yan siya, siyempre mayroong pupunta sa kanya, i-visit siya ulit, yung mga ganon. So mayroon ding mga nangyayari niyan dito sa atin. So sana naman ipag-pray natin, hipuin sila ng Panginoon, na sila ay bumalik at maging kasama natin sila. Amen po ba? Amen. Ayan. So, minsan, wala pa ko yun. So, minsan, iniisip natin, hindi ko kaya. Totoo po yan. Sa sarili natin, hindi natin kaya. Pero, ang totoo, hindi mo kailangang kayaning mag-isa. Hindi natin kaya talaga tayo mag-isa. Kasama natin lagi ang Panginoon o kasama natin si Jesus. So kahit mahirap, kahit may takot, pwede kang magtiwala at kumilos sa misyon. So yun po ang pinaka natin sa mundong ito. So in conclusion naman po, patapos na po tayo. Ito yung ham sa atin. So ang Great Commission po, ito po ay command at saka isang pribilehiyo po na ma-share natin, maibahagi natin ang salita ng Diyos. Kasi lahat tayo ay parte po ng Great Commission. Amen! Malakas na amen pa. Amen. Ayan. So, party tayo lahat. Walang hindi. So, we have confidence because Christ has all authority. We have purpose because He has commanded us. We have power because He is always with us. Ayan po. So, mga kapatid, mga ka-churchmate ko, lahat tayo, hindi tayo iniwan ng Panginoon. Let us go out, live out, and speak out the gospel. Because we are empowered by Christ.
Commission po. Okay, so nawa, may natutunan din po kayo sa ibinahagi ko sa umagang ito. Glory to God, and let us all pray. Manalangin tayo. Lord Jesus, thank you so much. Thank you, Lord, that you did not leave us powerless. Hindi niyo po kami iniwan, Panginoon. You have all authority to have given us a mission. You are always with us. Empower us to overcome fear, to live with purpose, and to boldly make disciples wherever you place us. Use our lives to bring glory your name. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, amen. Alis na siya. So, let's pray for him. No? Mayroon po tayong missionary sa Thailand. No? So we'll be sending him to Thailand, no, as our tent maker missionary. No? Lord willing, ay makapag-start siya ng ministry doon pagdating niya doon. No? At medyo matagal-tagal bago uli natin siya makasama. Kaya pag-pray po natin siya. No? O, tawagin ko rin si Pastor Jenny saka si Pastor Vlad, no? Para samahan niyo ako dito na pag-pray si Earl. At tayo po, let us stretch our hands. I-lay hands po natin siya. At sama-sama tayong manalangin. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you for the life of Earl. Salamat po sa kanyang buhay. Thank you for calling him. Hindi lang para magtrabaho sa abroad, kundi para din po siya maging ilaw at witness doon sa bansang kanyang pupuntahan sa Thailand, Panginoon. Lord, we acknowledge that you are the one who sends, equips, and sustains. Dinadalangin po namin na ingatan niyo po siya doon, physically, emotionally, and spiritually. Ingatan niyo po, Panginoon, ang kapatid na ito laban sa mga kalungkutan, sa mga tukso, at anumang discouragement. Lord, may your presence be with him always. Kagaya po ng ipinangako nyo sa kanina, sa aming narinig kanina sa inyong salita, that you are with us always. Hindi lang po tuwing Sunday, hindi lang tuwing araw na magustuhan nyo, kundi ang inyong pangako, Panginoon, palagi ka naming kasama. Salamat po, Panginoon. May your presence be with him always, at i-grant niyo po sa kanya ang wisdom sa kanyang pagtatrabaho. Bigyan niyo po siya ng karunungan na magampanan po niya yung kanyang trabaho. At gayon din po, Panginoon, ay bigyan niyo po siya ng wisdom to gain favor. Yung po mga makakasalamuha niya doon. At higit sa lahat, yung mga opportunities na ma-share niya ang inyong salita sa pamamagitan ng kanyang mga labi at sa pamamagitan ng kanyang mga ginagawa. Lord, we pray na puspusin niyo po siya ng inyong banal na espiritu upang ang kanyang buhay ay sa pamamagitan ng kanyang buhay ay makita si Jesus. Mag-reflect sa kanyang buhay si Jesus, Panginoon. Upang sa gayon, mga hindi pa nakakilala kay Jesus ay magkaroon ng kauhawan, magkaroon ng desire na kilalanin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas sa pamamagitan ng kanyang buhay, Panginoon. As a church family, we release Earl into your hands, trusting that wherever he goes, you are already there. Nandun ka na, Panginoon. Bago pa man siya pumunta sa Thailand, nandoon ka na, Panginoon. At dahil dito, nakatitiyak kami na siya po ay nasa mabuting kamay at hindi niyo po siya pababayaan. Gamitin niyo po siya mightily to bring glory to your name. Lord, we send Earl with our love, support, and prayers. Ito pong aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. God bless you all. Magandang tanghali po.